Tumingin sa likod, tumingin sa akin. Ngayon, sino ang liban sa klase natin ngayon? Wala po! Mahusay at tayo dyan. Bigyan ninyo ng magaling lang ang inyong mga sarili. Alam niyo ba kung paano gawin ng magaling lang? Ganito ang gagawin nyo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ling, magaling. Nagtilihan ba? Wait, five? Sabay-sabay tayo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ling, magaling. Mahusay. Ang isimula ng aking paglalakbay sa kalamang ngayon. Habang, nais ko muna ipaalala sa inyo ang ating mga lalaking kukunin upang maging gabay natin siya, maging kilang natin, upang maging mas makabuhan at maging kasila-sila ang ating talakayan ngayon sa siling-aralan na ito. Una, pakibasa. Mata kung tumingin sa nagsasalita. Gusto ko tumingin kayo sa nagsasalita kapag ang guro o yung mga klase ay nagbibigay ng ideya. Pangalawa, tenga. Makinig ng mabuti. Kapag nagsasalita ako ang inyong mga klase, nais ko makinig kayo ng mabuti. Gusto ko na ako sa inyong mga atensyon sa nagsasalita. Pangatlo, kamay. Itaas ang kamay kung may gusto mong sabihin. Kapag may gusto sabihin, itaas lamang ang kamay. Ganito, kapag gusto pumunta sa talikuran, gamitin lang ang senyas na ito. Naintindihan ba? Verify? Pang-apat. Umupo na maayos na tubig. Gusto ko umupo kayo na maayos na tubig. Gusto ko ipakita ninyo kung paano umupo ang grade 5. Nakaupo ba na maayos ang lahat? Mahusay. At panghuli, gusto. Igalang ang laro at mga kaklase. Gusto kong maglaro
Ano nga ba ang ibig sabihin ng kabiyasan? Sino may mga idea ko sa iyo? Ano ang ibig sabihin ng kabiyasan? Yes, Tara. Ito ay isang lipunan na may mataas na antas ng pamumuhay, organisado sa pamahalaan, relihiyon, sistema ng pagsusulat at antas ng Mahusay, ito na itong bagsak si Sarah. Ang kabiyasan, ito ay isang lipunan na may mataas na antas ng pamumuhay, organisado sa pamahalaan, relihiyon, sistema ng pagsusulat at antas ng lipunan. Mahusay. Kasunod, biologo. Ano kaya ang ibig sabihin ng biologo? Yes, Lisa. Para po sa akin, ang biologo ay tawag sa mga tao na dalubhasa sa biolohiya. Mahusay. Ang biologo ay ang tawag sa mga tao na dalubhasa sa biolohiya. Kasunod, teorya. Sabay-sabay, teorya. Ano kaya ang ibig sabihin ng teorya? Meron ba kayong ideya? Yes, Mary Grace. Ito ay isang pag-isip sa bagay o mangyayari. Mahusay, bigyan na ng bagsak si Mary Grace. Ang teorya ito ay isang paraan o analisin sa isang bagay o pangyayari. Mahusay. Ngayon, noong nakaraang linggo, tinalakay ang nanubo sa pagsusulat ng kasaysayan. So ano ba bang ibig sabihin ng kasaysayan? Yes, Sarah. Ito ay salaysay tungkol sa nakaraan na may saysay sa pagmamahal ng tao. Mahusay. Ano ang tawag sa pag-aaral ng paraan ng pagsulat ng kasaysayan? Meron ba kayong ideya? Yes, Mary Grace. Historiografiya po. Listo. Ano? Historiografiya. Mahusay, bigyan namin ng bagsak si Mary Grace. Kayo, nakalihanda ang isang gawain. Gusto niyo ba makilaro? Gusto niyo ba maglaro? Gusto niyo ba maglaro? Grade 5? Ngayon, ang pangalan ng ating gawain ay sa ayos ko ako. Para sa inyo muna ang tanong. May ipapakita ko sa inyo. At ang gagawin lang ninyo ay hulaan kung ano yun. Kapag nawalaan ninyo, sabay-sabay natin aayusin ito upang mabuo at makuha ang kasagutan. Naiintindihan ba? Grade 5? So nandito sa loob ng papel na to, ang bagay na ipapakita ko sa inyo at gusto kong buuin ninyo ito ng sabay-sabay. Naiintindihan ba? Grade 5? Ibibigay ko lang ito dito sa malaking papel at gagawin ko rin ang kurang stick. Naiintindihan ba? Magtulungan kayo upang mabuo ang bagay na ito. Maaari na kayong tumayo at tulungan ninyo sa klase sa pagbuo. Tapos na ba? Ngayon, subukan ninyong buuin ang puzzle na ito. Habang binubuo ninyo ang puzzle, isipin niyo kung paano kaya nabuo ang Pilipinas. Sa tingin ninyo, matagal na ba itong ganito ang buhis? Hindi. Tingnan natin. Nabuo ninyo ang puzzle ng Pilipinas. Ipakita ninyo, nabuo ba? Mahusay. Ngayon, ano ang napansin ninyo sa hugis ng Pilipinas? Tingnan ninyo kung ano ang napansin. Ano ang hugis ng Pilipinas? Watak-watak. Magandang mga hula. Sa tingin ninyo, paano kaya nabuo ang napakagandang kapuluan na ito? Pero ba kayong ideya kung paano kaya nabuo ang napakagandang isla na ito ng Pilipinas? Yes, Lupi. Mari ka bang tumayo? Maaari. Magandang hula. Ngayon, maaari ka nang umupo, Risa. Salamat. Ngayon, bigyan ninyo ng 5 bagsak ang inyong mga sarili dahil sa inyong pagtutulungan. 1, 2, 3, 4, 5. Bahusay! Ngayon, kayo ba ay nadalian o nahirapan sa inyong ginawa? Bakit naman kayo nahirapan, Apple? Bakit? Nahirapan po kami kasi po yung mga puzzle ko ay
ideya kung ano ang magiging paksa sa natin sa araw na ito? Yes, Riza. Hindi ko ako sigurado pero tingin ko po ito ay pinagmulan ng Pilipinas. Mahusay, bigyan itong bagsak si Riza. At bago tayo magsimula sa ating paksa, sa ating bagong talakayan, ay ilalahad muna ang ating layunin sa araw na ito. Sa pamamagitan ng PowerPoint presentation at video list, patungkol sa pinagmulan ng Pilipinas, ang mga mag-aaral sa ikalimang kwenta ay nasa nakakasunod sa mga gawain na may 85 buwang katupakan. Una, ang ibasa mabata. Naipaliwanag ng bawat teorya tungkol sa kung paano nabuo ang kapuluan ng Pilipinas. Kasunod. Nagkakalagahan ang mga kwento at paliwanag tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas, maging ito man ay siyentipiko o tradisyonal. At panghuli, Nakapagugit ng isang simpleng larawan na nagpapakita ng isang teorya tungkol sa pagkabuo ng Pilipinas. mahusay at maya-maya ay babalikan natin ito at mga layunin kung ito ba talaga ay mapamit natin. Ngayon, meron akong katanungan. Ano nga ba ang biologo? Meron ba kayong idea kung kayo ang biologo? Yes, Riza. Ito po ay tawag sa mga tao sa dalubhasa sa biolohiya. Mahusay. Biologo, siyentipiko ang tawag sa nag-aaral na natural na struktura o komposisyon, proseso at kasaysayan ng daigdig. Ano nga ang pangalan ng ating globo? Mahusay. Ito ang iba't ibang teorya. Ngayon ay meron ako ipapakita sa inyong maikling video at gusto kong makinig kayo ng mabuti at unawain ninyo ng mabuti ito. Dahil maya-maya ay magtatanong ako. Naintindihan ba ang grade 5? Oo! Mahusay. Ang pinatulan ng bansang Pilipinas ay ang lipunan ng Grade 5. Naniniwala ka na lahat ng bagay ay may pinatulan. Ang ating bansang Pilipinas, alam ba ang pinatulan nito? Iba-iba ang mga palagay sa pinatulan ng ating bansang Pilipinas. Mayroong mga dalubhasa na nag-aaral ng Borgilyo. Bawat dalubhasa ay may kanya-kanyang teorya. Ano nga ba ang teorya? Ito ay isang pag-aaral na mananaliksik sa isang bagay o pangyayari. Ito ay mga paliwanag na ginoon ng mga siyentipiko batay sa mga datos na nakuha sa pag-aaral o pagsasaliksik. Mga teorya sa pinagmulan ng Pilipinas. Nananalig ako sa ibabaw ng Pilipinas. May mga natuklasan nilo, plate tectonic. Ang plate tectonic ay sandilang pagkilos sa ilalim ng lupa. Ang tektonikong paggalaw ang naging daan upang mabasan ang malaking masa ng lupa o platong tektonikong nagbubugan. Ayon kay Harry Martinez, na siyang nagbigay ng teorya sa paggalaw ng lupa, nagbabagaan ng mga plane sa gilid ng mga atol na naging resulta sa pagbuo ng oceanic trench, mga kabundukan at bulkan. Ang paggalaw sa pinakabuod ng mundo at natawag na Earth core dahil sa init ng mundo ay nagresulta sa pagbubuhan ng mga base kung kaya nagiging kita ng mga ito. At dahil doon, nagkalayo-layo ng mga plates at tinawag ito na tectonic movement. Ang malakas na pag-indot at pagsapong ng mga bulkan sa dagat China 225 milyong taon na nakalipas ay isa sa mga dahilan ng paggalaw ng pagkakabuo ng panibagong
teorya ng vulkanismo. Noong Pebrero 1976, inombra ni Dr. Fritjof Moss, isang siyentipikong Aleman, ang teorya ng tulan ng lupa. Ayon kay Dr. Moss, mayroong pag-aaral noong 1964 hanggang 1967 na nagpapatunay na ang 35 kilometro kapal ng crust sa ilalim ng balat ng China ay di man lang umabot sa Pilipinas kung kaya't imposible. At dyan at ako sa ating video. Meron ba kayong naiintindihan sa ating pinakita? Mahusay. Kaya nagdumapa talaga tayo sa ating talakayan. At ang unang teorya ay Continental Drift Theory. Meron ba kayong idea kung ano ang Continental Drift Theory? Yes, Sarah. Isang teorya na nagsasabi na ang pagkakilala ng mundo ay hindi Mahusay. Bigyan ka ng baksa si Sarah. Ang Continental Drift Theory ay isang pananaw na nagsasabing ang mga kontinente ng ating planeta ay unti-unting lumilipat sa ibabaw ng daigdig sa loob ng milyong-milyong taon. Ayon sa teoryang ito, isang superkontinente lamang ang bumubuo sa kalupaan ng daigdig. May 335 milyong taon na ang nakakalipas. Tinawag na Pangea. Ano nga? Pangea ang nasabing superkontinente. Ito ang Pangea at ito naman ang Continental Drift Theory pagkatapos. Ano nga ang tawag sa nasabing superkontinente? Pangea, mahusay. Ngayon ay pinaniwalaan ng una na bahagi ng mainland ng Asia ang Pilipinas. Ngunit napatunayan sa mga sumunod na mga pananalisik na ng mga isla ng Palawan, Busuanga at Mindoro lamang ang daming bahagi ng mainland. Nahiwalay sa mainland ang mga isla nito na nabuo ang dagat China. Ito ang mukha ng mainland at ito naman ang Pilipinas noon at ito ang naging resulta na nabuo ang dagat China. Ngayon, tingnan ko naman tayo sa pangalawa, volcanic theory. Sino may idea kung ano nga bang ibig sabihin ng volcanic theory? Yes, no way. Volcanic theory po ay sa iba't ibang teorya na nagpapalawanan kung paano nabuo, nabuo, ang gumagana ng mga bulkan. Pati na rin ang ito sa mga bulkan. Mahusay, bigyan na ng magsaksi Longley. Ang paggalaw at pagbubuga ng mga tectonic plate ay napakalakas at nagdudulot ng mga pagudol, pagputok ng mga bulkan, at pagbuo ng mga kabulukan at isla. Ang lakas na kaganapang ito ang matayan ng volcanic theory at plate tectonic theory tungkol sa pagkabuo ng iba't ibang isla sa Pilipinas. Halimbawa nito ay ang Taal Volcano. Alam niyo ba ang Taal Volcano? Saan na matatagpuan ang Taal Volcano? Grade 5? Sa Batangas ka ba? Okay, mahusay. Maaari ang pagsabog ng Taal Volcano ay sanhi ng pagbubuga ng mga tectonic plate. Kasunod, plate tectonic theory. Sino ang merong idea kung ano nga bang ibig sabihin ng plate tectonic theory? Yes, Josie. Ang plate tectonic theory po ay isang pangunahing teorya sa kailangan ng geology na nagpapaliwanag sa isang pagkakagalaw ng crust ng Earth. Mahusay, bigyan na itong bagsak si Josie. Ang teoryang ito ay sumusuporta at nagpapatunay sa paghihiwalay ng mga kontinente na isinusulong ng Continental Drift Theory. Ayon sa plate tectonic theory, naghiwalay ang mga kontinente dahil sa pagalaw sa isa't isa ng mga tectonic plate. Ano ang dahilan ng paghihiwalay ng mga kontinente? Ano nga ang dahilan ng paghihiwalay ng mga kontinente? Grade 5? Ano nga? Risa? Mahusay. Bukod sa teorya, mayroon din tayong kalamang bayan at relihiyon na may malalang bahagi sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Ang alamat, kwentong bayan, meto, at iba pang kalamang bayan na may bahagi ng relihiyon ay may malalang bahagi ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas.
Ano nga ba ang pinagkaiba ng alamat, kwentong bayan at meto? Unahin natin ang alamat. Sino merong idea? Yes, Josie. Ang alamat ay isang kwento tungkol sa isang tao, lugar, pangyayari, kinasahan, kasaysayan, kinakaraniwan, kinakaraniwan, Mahusay. Ano naman ang kwentong bayan? Yes, Josie. ang kwentong bayan po ay tradisyonal na kwento na nagpasalinsalin sa bibig mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Karaniwang nilalaman ng mga aral sa itiwala at pagkalian ng komunidad. Marami talagang kalaman si Josie. Ngayon, ano naman ang meto? Yes, Riza. Ito ay kwento na nagpapaliwanag sa pinagmula ng mundo, kalikasan, at kalikutan sa isang Mahusay. Ngayon, maaaring kaalang bayan na nalarawan sa pinagmula ng mga isda, bundok at iba pang lupa at tubig sa ating bansa. Sa katunayan, may alamat ang pinagmula ng kanilang lupain at iba't ibang grupong ekonomistikong Pilipino. Ang alamat, kwentong bayan at ibang kalamang bayan na may bayan ng reliyon tungkol sa pagkabuo ng Pilipinas ay mahalagang salaysay na nagbibigay ng pagkaunawa sa mga paniniwalang kultural at espiritual ng mga Pilipino. Naintindihan ba, grade 5? Ngayon, meron ba kayong katanungan sa akin? Ngayon, ako ang magtatanong. Ano-ano ang mga teorya tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas at mga sinaunang kabihasnan? At ano ang mga teorya ng pagkabuo ng Pilipinas? Yes, Dayan. Ang mga teorya tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas ay ang teorya ng continental drift theory, volcanic theory, tectonic theory, at kaalaman ng bahagyan at reliyon. Mahusay, bigyan ng magaling clap si Dayan. Isa, dalawa, tatlo. Ling, magaling. Mahusay. Kasunod, magbigay ng isang halimbawa ng kwento o meto tungkol sa pinagmula ng Pilipinas. Yes, Crisaline. Mahusay. Bigyan na ng bagsak si Crisaline. Kasunod, ano ang natutunan ninyo sa ating talakayan ngayong hapon? Yes, Crisaline. Meron ka ba idadagdag? Mahusay. Talaga namang napakalaga na pag-aralan natin ang kasaysayan ng Pilipinas upang mas makilala natin ang ating pinagmula. Naintindihan ba? Grade 5? Mahusay. Ngayon naman, ay meron akong inihanda sa inyo upang malaman po kung may natutunan ba kayo sa ating ginawang talakayan kanina. Babasahin ko muna ang banito. Pumili kayo ng isang teorya ng pinagmula ng Pilipinas na nais ninyong iguhit. Sa isang shortman paper, iguhit ninyo ang inyong mga interpretasyon ng teorya ang inyong napili. Sa likod ng papel, sumulat ang maikling pangusap na nagpapaliwanag tungkol sa inyong iginuhit. Ngayon, narito ang rubrics. Kategorya: nilalaman or kalaman, 5 puntos. Pagkamalikhain, 5 puntos. Paliwanag, 5 puntos. Sa kabuuan, 15 puntos. Naintindihan ba? Grade 5? Ngayon ay matawag na kayo na meron na sila habang ako ay nagbibigay sa inyo ng bond paper. Mahusay. Ngayon naman ay magsimula na kayo gumuhit. Bibigyan ko lang kayo ng 3 minuto. Magsimula na kayo. Tapos na ang 3 minuto. Tapos na ba kayong gumuhit, grade 5? Hindi na ba tapos, Josie? Hindi pa po. Pero pinakailangan na natin ipakita ang inyong mga gawa. Pipili ako ng isang representante at pupunta sa harapan, ipapakita at pagkatapos, ipapaliwanag niya kung bakit niya ito ginuhit. At
Riza. Ngayon ay meron akong hinanda dito na pagsusulit. Ito ay magiging gabay ko upang malaman ko kung meron ba kayo nararamdaman tungkol sa aking ginawang talakayan kanina. Habang ako ay magbibigay sa inyo ng kopya nito, ay gusto kong kumanta kayo ng Bahay Kubo. Maraming salamat, grade 5. Babasahin ko muna ang panuto. Sa gawain 1, basahin at unawain mabuti ang bawat tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. Ang gusto kong gawin ninyo ay salunggutan lamang ang titik ng tamang sagot. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto. Magsimula na ngayon. Tapos na ba, grade 5? Ngayon ay magwawasto na tayo. Sinong gusto ang magsagot sa number 1? Yes, Riza. Ayon sa botanic theory, paano nabuo ang Pilipinas? Dito sa pamamagitan ng pagtutok ng mga bulkan sa ilalim ng dagat. Titignan natin. Mahusay sa pamamagitan ng pagputok ng mga bulkan sa ilalim ng dagat. Kasunod. Yes, Burgos. Ayon sa teorya nito, isang superkontinente lamang ang bumuo sa lupaan ng daigdig. May 35 milyong taon na ang nakalipas. Ano ang teorya nito? Sino ang intercontinental drift theory? Titignan natin. Mahusay. Continental drift theory. Kasunod. Yes, Jean. Ayon dito, nabuo ang mga isla ng ating katuluan dahil sa pagsama ng mga bulkan sa ilalim ng ilog at dagat. Ano ang teorya nito? Ito, volcanic theory. Kaya tingnan natin. Mahusay. Volcanic theory. Pang-apat. Yes, Sarah. Ayon sa teorya nito, naghiwalay ang mga kontinente dahil sa paglalalayo sa isa't isa ng mga volcanic theory. Mahusay. At panglima. Yes, Nobi. Ayon sa teorya nito, maraming kaalamang bayan na naglalarawan sa pinagmulan ng mga isla, bundok, at iba pang lupa at tubig sa ating bansa. Anong teorya nito? Letter J po, kaalaman ng bayan at relihiyon. Titingnan natin. Mahusay. Kalamang bayan at relihiyon. Ngayon, pang-10. Sino gusto mong sumagot? Yes, Josie. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga teorya ng pinagmulan ng Pilipinas maliban sa isa. Hindi po, Big Bang Theory. Titingnan natin. Mahusay. Big Bang Theory. Ngayon, pakibilang yung mga ang nakuha sa sagot ng inyong mga katabi. Sino ang nakakuha ng 10 puntos? Magaling. Bigyan niyo yung mga sarili ng magaling. Clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ling, magaling. Mahusay. Ngayon naman ay babalikan natin ang ating layunin kung ito ba ay nakamit natin. Ang gagawin lamang ay bibigyan niyo ako ng heart side kung ito ba ay nakamit natin at burger naman kapag hindi. Naintindihan ba? Grade 5? Una, may paliwanag ko ba na ang bawat teorya tungkol sa kung paano nabuo ang kapuluan ng Pilipinas? Magaling. Pangalawa, napahalagaan ba ninyo ang mga kwento at paliwanag tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas? Maging ito man ay scientifico o tradisyonal? Mahusay. Pangli, nakabuhin ba kayo ng isang simpleng larawan na nagpapakita ng isang teorya tungkol sa pagkabuo ng Pilipinas? Mahusay at dahil dyan, bigyan ninyo na mabalikap inyong mga sarili sa kawatan mo. Ling, magaling. Magaling, grade 5. At dahil dyan, kunin ninyo ang inyong mga kwaderno at kopyahin ninyo ang takdang aralin. Babasahin ko muna ang panuto. Magsaliksik tungkol sa mga ambag ng mga sinaunang kabihasnan sa Pilipinas. Isulat ito sa inyong kwaderno.
Naintindihan ba? Grade 5? Tapos na bang isulat at ang aralin? Ngayon, pakiligpit ang inyong mga paderno at ilagay sa loob ng inyong mga bag. Nailagay na ba? Ngayon, tumayo ang lahat. Isaayos ang mga upuan. Pulutin ang mga basura sa lalim. At tumayo ng tuwid para sa ating pangukas na panalangin. Apol, maaari mo pong panguluhan ang pangukas na panalangin. Paalam na at maraming salamat, grade 5.